Hallelujah, 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 Hallelujah. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga taga-roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo, kaya sasapitin ng mga taga-Siro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Madalas, meron po tayong pag-iisip na ang taong laging nasa loob ng simbahan, banal. Tama po ba? Kapag ang taong yan laging nagdarasal, laging nating nakikita sa loob ng simbahan, tinatawag natin ang taong yan ay banal. Sino po sa inyo ang madalas sa simbahan? Tingnan nyo nga po, mukha ba silang banal? Parang yung iba ayaw tingnan yung nagtaas ng kamay o yung iba mahihiya na ulit magtaas ng kamay. Madalas sinatawag nating banal ang isang tao kapag siya ay madalas magsimba, madalas humawak sa mga santo. Pero ganun po ba nakikita ang tunay na kabanalan? Nakikita ba ang tunay na kabanalan dahil madalas tayong nasa loob ng simbahan? O nakikita ang tunay na kabanalan kung nakikita ng ibang tao si Jesus sa ating buhay? At yun marahil ang pinakamahalagang panawagan sa atin. Tandaan natin mga kapatid, na ang bawat isa sa atin tinatawag na maging banal. Hindi lang upang tayo ay laging nasa loob ng simbahan upang manalangin, ngunit ang bawat isa sa atin tinatawag na banal dahil nakikita sa atin si Jesus. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, si Jesus tila may sama ng loob sa mga tao. Bakit? Sabi niya, kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Betsaida. Bakit?
Dahil si Jesus, sa kanyang kakayanan, sa kanyang kabutihan, tinatawagan niya ang mga taong magbalik loob sa Diyos, magbalik loob sa Panginoon. Pero ang mga tao na natiling bingi, ang mga tao na natiling bulag sa kabutihan, sa awa at pagmamahal ng Diyos. Kaya nga marahil para sa Panginoon, ginawa niya na ang lahat. Ang hinihintay niya lamang ay ang tugon ng mga tao. Mga kapatid, ang kabanalan ay pagpapakita din ng ating pagtugon sa Panginoon. Ang tunay na banal, tumutugon sa panawagan ng Panginoon. Ang lahat ng mga banal, hindi rin yan perpekto. May mga pagkakataon, may pagkukulang din yan. May mga pagkakataon nagkakamali din yan. Pero ang kabanalan hindi nakikita sa pagiging perpekto ng buhay. Pero ang kabanalan nakikita kung paano tayong tunay na tumutugon sa Panginoon sa kabila ng ating kahinaan. Uulitin ko po, ang kabanalan hindi nakikita sa pagkakaroon ng perpektong buhay. Ngunit ang kabanalan nakikita kung paano tayo tumugon sa panawagan ni Jesus. May pagkakamali ka, may pagkukulang ka, pero pwede ka pa rin maging banal kung marunong kang baguhin ang iyong sarili upang tumupad sa kagustuhan ng Diyos. Ngayon mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang mahal na Birhen mula sa bundok ng Carmel. Tinatawag po natin siyang Our Lady of the Mount Carmel. At kapag ipinagdiriwang po natin ang araw na ito, madalas ang naalala po at nakikita po natin ay ang pagsusuot ng skapularyo. Kaya nga mamaya magkakaroon po tayo ng pagbabasbas ng mga scapulars. At ang paniniwala natin, ang mga skapularyong ito ang magdadala sa atin patungo sa langit. Oras na suot natin ang mga skapularyong ito, paniniwala natin na tayo ay dadalhin ito agad-agad sa kaharian ng Diyos. Pero naniniwala ako mga kapatid, na hindi lamang ang pagsuot ng skapularyong ito ang magdadala sa atin sa kalangitan. Baka nga madalas kang magsuot ng skapularyo, pero magaspang naman ang ugali mo. Baka naman na nakasuot ka nga ng skapularyo, napakayabang mo naman. Baka naman nagsusuot ka ng skapularyo, pero hindi ka marunong makipagkapwa-tao. Mga kapatid, ang skapularyo pwedeng magdala sa atin sa kalangitan. Pero ang tunay na magdadala sa atin sa kalangitan ay pagkakaroon pa rin ng mabuting disposisyon sa ating buhay. Ang magdadala sa atin sa kalangitan ay kung paano tayo sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya sana wag nating gamitin yung mga skapularyo natin na palamuti at sasabihin, may skapularyo ako, mas banal ako sa iyo. May skapularyo ako, patungo ako sa langit. May skapularyo ako, mas mabait ako sa iyo. Salbahi ka, wala kang skapularyo. Bagkus ang skapularyo na ito ay maging tanda na tayong lahat ay tinatawag magpakabanal. At sa ating pagkabanal, tayo ay sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya mga kapatid, pwede ko po bang malaman sino po ang gustong maging banal? Ayaw nung iba. Ayaw nang magtaas ng iba. Pero nawa ang bawat isa sa atin maging banal
Hindi lang dahil may scapularyo tayong suot, maging banal dahil nakikita sa atin si Jesus. Maging banal dahil marunong tayong tumalikod sa ating pagkakasala. Maging banal dahil marunong tayong tumupad kay Jesus. Amen.